tandang babae mula sa isang kalapit na nayon, ay nagkukwento ng isang kakaibang pangyayari na naganap noong siya ay bata pa. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa bukid, nakita niya ang isang babae na nakalutang sa itaas ng mga chocolate hills. Ang babae ay may mahabang buhok na itim at nakasuot ng puting damit na parang gawa sa ulap. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag, parang mga bituin sa gabi. Napatigil si Aling Marta sa paglalakad at tinitigan ang babae. Parang may kakaibang enerhiya na nagmumula sa kanya, isang enerhiya na nagpapakaba at nagpapahanga sa kanya. Nais niyang lapitan ang babae, ngunit parang may pumipigil sa kanya. Nang makalapit ang babae sa pinakamataas na burol, bigla na lang siyang nawala. Parang natunaw siya sa hangin, at ang tanging natira ay ang kakaibang liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata. Mula noon, hindi na muling nakita ni Aling Marta ang babaeng naglalakad sa ulap. Ngunit ang kanyang karanasan ay naging isang alamat sa kanilang nayon, isang kwento tungkol sa isang diwata na naninirahan sa mga chocolate hills. 2. Ang mga bulong sa gabi. Si Mang Ben, isang magsasaka na nakatira malapit sa mga chocolate hills, ay nagkukwento ng mga kakaibang tunog na naririnig niya sa gabi. Tuwing gabi ng buong buwan, kapag tahimik na ang lahat at ang tanging tunog ay ang huni ng mga kuliglig, naririnig niya ang mga bulong na parang mga boses ng mga tao. Ang mga bulong ay hindi malinaw, parang mga bulong ng hangin o mga dahon na humahampas sa isa't isa. Minsan, narinig niya ang mga ungol na parang mga hayop, ngunit hindi siya pamilyar sa tunog. Parang mga ungol ng mga leon o mga dragon, ngunit mas malalim at mas nakakatakot. Nang minsang maglakas loob siyang lumapit sa mga burol para tingnan kung saan nanggagaling ang mga tunog, bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaibang panginginig sa kanyang katawan. Parang may isang malaking nilalang na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Natakot si Mang Ben at nagmadaling tumakbo pabalik sa kanyang bahay. Mula noon, hindi na siya naglakas loob pang lumapit sa mga burol sa gabi. 3. Ang nawawalang tao. Si Aling Maria, isang mangangalakal na madalas dumadaan sa mga chocolate hills, ay nagkukwento ng isang karanasan na nagpapakaba sa kanya. Isang araw, habang naglalakad siya sa gitna ng mga burol, nakita niya ang isang lalaki na naghahanap ng mga halaman. Ang lalaki ay nag-iisa at tila nawawala. Lumapit si Aling Maria sa lalaki at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit ang lalaki ay parang hindi siya nakikita. Tumingin siya sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay parang walang laman. Parang wala siyang naririnig. Naglakad ang lalaki palayo, at nagpatuloy sa paghahanap ng mga halaman. Sinundan siya ni Aling Maria, ngunit bigla na lang nawala ang lalaki sa gitna ng mga burol. Wala na siyang nakita kundi mga puno at mga bato. Mula noon, hindi na muling nakita ni Aling Maria ang lalaki. At ang kwento ng nawawalang tao sa mga chocolate hills ay naging isang babala sa mga tao na maging maingat sa paglalakad sa mga burol, lalo na kung mag-isa. 4. Ang kakaibang panaginip. Si Juan, isang turista mula sa Maynila, ay nagkukwento ng isang kakaibang panaginip na naranasan niya matapos niyang bisitahin ang mga chocolate hills. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang dalawang higanti na nag-aaway sa gitna ng mga burol. Ang mga higanti ay malalaki at malalakas, at ang kanilang mga kamay ay naghahadyas ng mga bato at lupa sa isa't isa. Nang magising si Juan, naramdaman niyang parang totoo ang kanyang panaginip. Parang naramdaman niya ang panginginig ng lupa at ang lakas ng mga higanti. Mula noon, hindi na niya makalimutan ang kanyang panaginip, at nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Marahil, ang mga chocolate hills ay nagtatago ng mga lihim na hindi pa natin natutuklasan, mga lihim na naghihintay na mailabas sa tamang panahon.